Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at sumuporta sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series vlog. Sa lahat po ng mga nagkomento, binabasa po natin yan. Mahalaga po yan sa ating pong vlogging dahil diyan po tayo kumukuha ng aral, ng kaalaman, ng idea dito po sa ating channel. Kaya nais ko pong i-appreciate ang lahat ng mga nagpa-participate. At sa mga nanonood po, BG-BG at nagre-replay, I appreciate din po yung lahat ng ginagawa ninyo. Malaking tulong po sa aking channel 'yan at ako po ay medyo busy lang dahil may ginagawa po tayo sa school. Okay, so ang ganda po ng sinabi 'no ni Doc Francis Leo Marcos sa kanya pong, paglalahad ng mga bagay-bagay tungkol sa kung anong nangyari sa kanya sa loob ng piitan. Naniniwala ako na ito man ay bahagya lamang na kanya pong, testimonya naniniwala ako na ito po ay makakatulong sa bawat isa sa atin at pinakita rin po niya 'no, sinabi rin po niya yung kanyang mga pangarap patungkol po sa mga alam niyo may mga, nakulong na, nagdusa sa loob ng piitan. Ng mahabang panahon. Pero after nun paglabas nila, totoo yun, puwede silang makapag-aral, meron silang privilege na matuto sa loob ng piitan. Pero after nun, ang ating lipunan, alam niyo naman 'pag ah, nakabalita o nalaman kung saan ka galing, hindi agad basta-basta nakakatanggap o nakakahanap ng trabaho. Dahil sa ating lipunan 'pag alam nila na ikaw ay ex-convict, ikaw ay nakulong at kung ano-ano yung mga kasalanan mo, 'di ba? Iba na ang tingin sa'yo. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lahat ng mga napupunta sa loob ng piitan 'no, ay may kasalanan 'no. Hindi po lahat ay guilty. Yung iba po walang mga kasalanan, 'di ba? Meron akong naalala, magtatatay 'no, ang may kasalanan lang dun yung panganay na anak. Pero nadama yung ano, yung kanyang tatay, nadama yung kanilang bunsong kapatid. So yung panganay, bunsong kapatid at yung tatay ay nakulong at nadala po diyan sa NBP, National Bilibid Prison sa Muntinlupa. At kapag nag-outreach kami dun, pumupunta kami sa loob, dati nakikita ko pa yung mga kubol-kubol ta's dumating yung panahon na inalis na yung mga kubol-kubol dun at nadadaanan namin dun, pumapasok kami sa mga SI 'no, sa mga ay hindi, GI pala hindi SI, GI 'no, mga Genuine Ilocano dadaanan namin 'yan, papasok sa loob. Kasi dun yung church 'no at, makikita namin sila 'no. Mahirap sa loob 'no, may susundo sa aming mga, Sputnik, pero mga nagbagong buhay 'no, may mga hawak na Bible, nagba-Bible study, iba-ibang background. Ang dami ko pong mga nakilala diyan sa NBP na talaga namang yung iba talaga wala kasalanan, yung iba naman may kasalanan, inaamin nila. Meron pang mga commander ng NPA, ang dami, iba-ibang klaseng ano, tao sa loob ng NBP. Pero nakita ko po yung kanila pong, pagbabago. Okey, sa yung mga iba-ibang mga professions, may engineer, may doktor, at yun, katulad ng maririnig natin 'no, kay Doc Francis Leo Marcos, siyempre ang ating pandemic hero ay magbabahagi dito po sa kanya pong karanasan pagdating po sa loob ng piitan. Siya po ay nasa Bikutan 'no, diyan po siya, nilitis. Okey, kung titignan po natin napakalapit lang pala sa'min, 'di ko man lang napasyalan si Doc. Doc, pasensya na. 'Di ko kayo napasyalan, naku, na-busy rin ako sobra that time. Ang alam ko may tinatapos akong, masteral, dalawang masteral yung tinatapos ko, eh. Okey, hanggang ngayon nag-aaral pa rin po ako. Tagal ko na nag-aaral, puro aral na lang. Okey, so ako po ay missionary 'no, kami mag-asawa dito po sa church. Okey, pakinggan na po natin ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis De Marcos. Ito po ay fresh kanilang umaga lang 'to na napakinggan ko. Sayang na-late ako, hindi ko naabutan si Doc mga isang oras, eh. Okey, 'di bale, bawi tayo bukas. May ini-schedule siya nakita ko pero parang iba yung date, kaya ako nalito 'no. At sana maka-attend tayo, gising tayo ng maaga. Kasi sa ngayon, talagang hindi ako magising ng maaga, tinatapos ko yung ibang mga nire-research ko. Okey, pakinggan na po natin si Doc Francis, eto po siya. Anong nangyari? Ayan, sound na ba? Ayan na, parang wala tayong marinig.
Pala may tanong lang ako. Ayan na, may nagtanong. Ayan na guys, eto simulan po natin dito. Si Jasmine Bolca. Pala may tanong lang ako, nakilala mo ba sila Ampatuan at Jason Eibler sa loob ng Bilanggo? Oo, kasi Hindi diyan po, din sa bigotan. nasa Muntinlupa ho sila. Oo, Ayun, sentensyado na ho yun, eh. Oo, pagka ho nasentensyahan ka, dadaling ka ng mm. Muntinlupa. Ako naman ho ay safekeeping lang. Oo, kasi Hmm, nga ho, nilitis yung kaso ko hanggang sa nakalaya ako, ayan hanggang malinaw. sa naka-quit ako. Hmm, opo. Pero malaki ho yung kulungan namin, dun ako sa high risk facility nakulong sa Annex 2, opo. At, naging gobernador ho ako ro'n. Ba't ako naging gobernador? Inelect ho ako ng lahat ng mayores, Mhm, ng lahat ng pangkat, pangkalahatan. Opo, opo. gano'n pala yun. Hindi ka magiging gobernador dun kapagka, ikaw ang gobernador, hindi gano'n. Kailangan tatanggahan ka ng lahat ng mayores. Ibig sabihin, 5 pangkat ho 'yan. Ano-anong pangkat? Sputnik, komando, bahala na gang, batang city jail, at tsaka yung tinatawag na kuwerna. Okey, yung kuwerna ho, yun yung sambayanan, yung halo-halong pangkat na Hmm, nagkaisa sila na wala na silang pangkat. Okey, so 5 hong grupo 'yan, kuwerna, Sputnik, komando, batang city jail, at bahala na gang. So, lahat ho nung mayores na 'to, itong 5 mayores, 5 commander, nagkaisa sila, natanggahan ako bilang gobernador ng Manila City Jail Annex. Opo, nung naggobernador po ako dun, paglipat namin sa Annex 2, sa Metro Manila District Jail Annex 2, ay, kinilala na ho ako nung mga mayores doon as governor ng Manila City Jail Annex, okey? Ibig sabihin ho, ako yung tagapamayapa. Oo, ibinigay nila sa'kin yung respeto at ibinigay ko din sa kanila. Sa kulungan, first, they will test your weakness mhm, and then they will test your strength. Kapag hindi hmm. nila kaya, dun makakaani ka ng respeto. So, from there, nakasama ko ho yung mga yung supremo ng ABB, nakasama ko ho yun sa kulungan, ah, ng ABAB, Oh, si Kuya Rick. mm, Naging mabuting tao ho sa'kin yun. mhm, Si Kuya Dennis Matias at si Randy Puno, naging mabuting tao sila sa'kin. Hindi ko alam ang istorya ng buhay nila, pero inistorya nila sa'kin. Ngayon kung gagawin yung pelikula, naku, masyado hong madugo. At, marami akong nakasama dun. Nakasama ko si Ka Angel Manalo, mm. yung kapatid ni Ka Erdy, si Joem Jimenez nakasama ko. Mhm. Oo. So, marami akong nakasama dun. Parang naiiyak si Doc Francis ano, nananariwa sa kanya yung mga karanasan niya sa Ayun, loob. Grabe naman kasi 'no. Tignan mo ikaw pinagbintang actually sa totoo lang, 'di naman totoo. eh, I can use them, but I won't. Mhm, Kasi hindi naman bayolente yung buhay ko, eh. mm. Tama Doc, Si mabuti JB kayong tao. Sebastian ang balita, patay na nga daw. Si Herbert Colango ay nasa ano na, nasa, iwahig, oo. Kasi sa loob ng kulungan, lahat ng mayores sa buong Pilipinas nag-uusap-usap 'yan. Halimbawa, may mayores ng BCJ, mayores ng Sputnik. So, yung commander ng Sputnik sa Muntinlupa, lahat ng mayores sa lahat ng kulungan, kilala siya. At ang balita sa loob ng Muntinlupa, balita sa lahat ng kulungan 'yan. Oo, Mm, ayan nagkakabalitaan. Ngayon ako naman, gumawa ako ng isang bagay
na kung saan both employee and both PDL na-earn ko yung respect nila. Hmm. Ipinaglaban ko yung tama, tinalikuran ko yung mali. Gano'n lang 'yun. 'Pag nakita ko yung empleyado mali at inaabuso yung kanilang power bilang empleyado ng bilangguan, let's say nananakit ng PDL, lumalabas ang pangil ko diyan. Mhm. Talagang hinahamon ko yung empleyado na kami na lang ang magsuntukan. Totoo 'yan, Grabe 'no? oo. So, dun sa Annex 2, that is a high-risk facility, naging bahagi po ako ng pagbabago. Kumbaga sinuportahan ko yung pagkain namin sa pang-araw-araw, hindi lang sa Annex 2, pati sa San Juan at sa City Jail ng Mandaluyong. Dami nun. Nagdo-donate po ako ng bigas dun lalo na sa Annex 2 kung saan ako nakakulong. Buwan-buwan 100 sakong bigas. Pagkain namin yun para hindi naman kami kumain nung Graba rice. Kumbaga ang kinakain namin kahit papaano masarap na bigas. Ah, ayun, ngayon 'pag may nakita naman akong PDL na mali at abusado, let's say yung PDL is nasa loob na ng kulungan ay abusado pa rin o nagbibisyo pa rin, kinakastigo ko ho yun. Pero hindi sa masakit na pamamaraan. Wa-warningan ko, 1, 2 beses, 'pag hindi nadala ay inuupakan ko na talaga. Oo. Alam niyo ho ba sa batas sa kulungan, mas malalim ang batas. Ah, Halimbawa may dalaw, tumingin ka lang do sa dalaw na babae. Halimbawa, may dalaw siya asawa, tinitigan mo lang yung dalaw na babae, naku, ekal ka na ro'n. Takal na. Hmm. So gano'n ang kulungan. Ah, ang batas dun ay mabigat, oo. Pero nung nakulong po ako, naging bahagi ako ng transformation at pagbabago. Hmm. Marami kaming, nakapag-aral doon, yung iba nakapag-doctorate, oo. Kasi may proyekto yung warden namin na puwede kang mag-aral doon. Ah, yung iba Lasal pa nga, eh. Yung Hmm. iba, ah, ibang bansa pa, oo. So gano'n, may mga programa silang gano'n. Yung iba naman may TESDA, paglabas dating dating holdupper, paglabas bartender na. Magaling na siyang maghalo-halo ng ano. So may Ayos. mga programa. So diyan sa MMDJ, masasabi ko na 80% of the 80% overall, puwede yung, changing lives, building a safer nation, puwede. O 80%, hindi 100% kasi marami siraulong empleyado, eh. Mhm. Oo, na ginagawa pinagkakakitaan yung dugo ng bilanggo. Grabe. Oo, pero mangilan-ngilan na lang yun, oo. Pero all in all, do sa aking experience, yung mga warden na dumaan sa'kin, na naging warden ko katulad ni Guerrero Jonco, ni Joey Genesera, Mhm. ano, Major Guerrero Jonco, Major Joey Genesera, ah, di si Major Simpuego naging warden ko 'yan, oo, at saka um, si ano pa, ah si Captain, Sabiñano, naging warden ko 'yan. Mga matitinong warden na nagbigay ng programa sa loob ng bilangguan. Hmm, Oo nga 'no. hmm. May maganda talagang mga proyekto sa loob. Sabi ni Short Video, "Sir FLM, kosa, sir ako po nakasama mo po sa NBI, tapos kasabay mo po ako nung na-commit po sa Bikutan." Po, 3 po kaming babae po, isa po ako dun, 'di ba sir? Sir, ako po ang natawag sa'yo sir. Ah, ganun ba? Kumusta naman ang mga buhay niyo? Nandito lang ako, oo, puwede akong makatulong kahit sa anong paraan.
Oo. Kaya nga po isa isa ho 'yan sa mga, pinaplano ko kung papaano makakatulong sa mga kapwa ko naging bilanggo. 'Yan, Naniniwala po ako at experience ko na hindi lahat ho ng nabilanggo ay nagkasala. totoo 'yan. Yung iba kinapos sa kapalaran, yung iba kinapos sa depensa, yung iba kinapos sa pera, at yung iba pinagtulungan lang. Mm, Oo. At yung iba pinai talagang nagkasala. totoo po 'yan, Oo. pinainggitan. Kaya nga ho, eh. Kaya nga ho nagpaplano ako na kung sakaling bigyan ako ng Diyos ng trilyon, trilyon, bilyon pa lang kasi binibigay ni Lord, eh. Kung bigyan niya ako ng trilyon, magtatayo ako siya ng isang prisoners hub na parang everything in the store plus a little bit more. May coffee shop, may banda, malaki, na kung saan lahat ng mga nagse-serve sa'yo, yung waiter puro mga may ID yun, na may ID, oo. Magse-serve sa'yo ng kopi. Dati po akong prisoner, ang kaso ko double murder. Hindi, no, just wild ideas. Ang idea ko is, bigyan sila ng pagkakataong makapaghanap buhay. Gagawa ako ng isang kumpanya na kung saan lahat ng empleyado ay puro mga ex-convict. Oo, para magkaroon sila ng ano, ng chance na hindi lang makabalik sa malayang lipunan, kundi mabigyan sila ng pagkakataong makapaghanap buhay ng tama. Kasi minsan ho kasi, meron ho akong nakasama na hindi naman siya talaga nagkasala. Pero kinapos sa pera, walang abogado, na-convict siya, 9 na taon siyang nakulong. Oh, yung 9 na taon siyang nakulong, paglaya niya, yung asawa niya, nag-asawa na ng iba, wala na yung kanyang magulang. Totoo 'yan, Alam niyo yung nasira yung buhay niya, wala na siyang binalikan. After 1 week nakita ko nasa loob uli ng kulungan. Alam mo kung ano sabi? "Sir, nanaksak na lang ho ako." "Bakit? Ba't mo ginawa?" "Sir, wala na akong babalikan sa laya, eh. Pero yung sinaksak ko dinaplisan ko lang ho, tapos inamin ko agad para mabalik na lang ako dito sa kulungan. At least dito nakakakain ho ako ng sapat." Nakita niyo 'yun? Bakit? Naglaya ho, eh, wala, eh. Gutom din, walang tumanggap ng trabaho kasi nga bilanggo, ex-convict, lahat natatakot. So 'yun ho yung gusto ko sanang baguhin sa ating lipunan. Gusto ko sana hindi ko man siya mabago, ako man lang makapagtayo ako ng isang malaking negosyo, hanap buhay, na kung saan ang requirement ko lang is yung release paper galing sa warden. Once na release paper, wala nang record na wala ng NBI, clearance, wala ng gano'n. Oo, paglaya mo dalhin mo yung release paper mo, tatawagan ko lang yung warden, "Kumusta 'to?" "Tanggap ka na." "Ito trabaho mo." Pero dapat ho skilled work ang kailangan nila. Iniisip ko nga kung magpapagawa ako ng, let's say, isang malaking puwesto na may vulcanizing shop, may mechanic, may coffee shop na rin. Kasi may mga programa ho ngayon ang BGMP na kung saan ay, tinuturuan nilang yung bilanggo na yung walang pinag-aralan makapagtapos ng TESDA. Tinuturuan nila minsan na maging bartender, tinuturuan nila maging coffee gano'n marami, cook, et cetera. Marami yung programa. Ngayon kahit na naturuan sila ng BGMP, kahit nakapagtapos sila ng, ALS, kahit nakapagtapos sila ng mechanic, may gano'n, may gano'ng programa, wala naman hong tumatanggap sa kanila. Mm. Wala naman tumatanggap. So, saan nila gagamitin? Ang nangyayari after few months bumabalik ho sa loob ng kulungan. Oo. So, yun yung isa sa mga
gusto kong gawin Ganda yan, boss. na mabigyan sila ng, mabigyan sila ng pantay na pagtingin. Hindi lang para makabalik sa malayang lipunan, kundi tanggapin sila ng malayang lipunan. Alam mo yang mga yan, willing magbago yan. Mm. Kaya lang talaga naman minsan, hindi ko naman masisi, merong tinatawag na may injustice. Alam mo yon? Mm. Meron yung isa, mayaman yung kalaban. 'Di ba? Mm. Tama. So, yun eh. Mami Gloria, Hello, Mami 'di Gloria ba? Mesa. Hello. Oo nga, ano, grabe, no? Yun ang gusto ko. Hay, boss, matutupad yan. At alam kong gagabayan ako ng Diyos Amen. para maisakatuparan ko yun. Mm. Bakit? Ko siya gustong gawin. Kasi naging bahagi ako ng buhay nila eh. I have already walked all walks of life. From top to the graveyard of living. Mula sa taas, ipinaranas sa akin ng Diyos hanggang sa libingan ng mga buhay. Naging bahagi ako dun eh. Hindi ko yung kinakahiya. Na minsan sa buhay ko, naging bahagi ko yung kulungan. Naging bahagi siya ng kabanata ng aking buhay. Mm. Oo. Pero ulitin ko po, hindi lahat ng nakulong nagkasala. Meron dyan, Totoo yan. namigay lang ng bigas, nabilanggo na, kulang-kulang 4 na taon. Totoo yan. May kilala akong ganyan. Boss. Meron naman dyan, tumingin lang ng masama, napatingin lang, nabilanggo na. Mhm. Pero marami dyan, talaga namang drug lord, Nako. nagkakasala, kriminal, Ay. mamatay tao, pero hindi pa nakukulong hanggang ngayon. Grabe, no? Hindi patas. Yung sinasabi ni boss, injustices. Check natin yung oras na to, guys. Ayun. Okay, guys. Konti na lang to. Sabi ni Eraj Peralta, di naman kailangan Well, ng posisyon para tumulong sa kapwa. Tulad mo, kusa at bukal sa loob ang pagtulong. Opo, tama. Totoo maraming yan. salamat po, Ma'am Eraj Peralta. Ah. Okay, guys, tapusin na natin dito. Doc, maraming salamat po sa inyo pong ibinahagi. At ilalagay ko po sa description yung link ng live stream kung gusto niyo pong mapanood from the very start until the end. Kanina, 1 minuto na lang yun. Hindi na rin natapos kasi nagpapaalam na rin naman si Doc doon. So sa kanya pong mga inilahad sa loob ng piitan, sa kanya pong karanasan at sa kanyang ibinahagi, no, na isa sa mga dream niya ay magkaroon ng prisoners hub. Alam niyo, napakaganda pong project niyan. At ipanalangin po natin na yan po ay matuloy. At alam niyo kung bakit? Kasi kami, no, kami mga missionaries kami, nagpupunta rin po kami ng ano, ng kulungan. At yung mga napuntahan po naming mga kulungan, ang dami po mga lumalaya na ano, na paglaya talaga nila, wala na talaga silang binabalikan. Diyan sa Mandaluyong, sa ano, sa correctional, nakakaawa, no, doon na sila tumanda. May magpapabigay pa sa inyo ng letter, tas pupuntahan mo doon sa lugar nila, sa place nila kasi hindi na sila sinusulatan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon pagdating mo ron, 'pag binigay mo yung letter, hindi naman tinatanggap nila pero hindi na rin sila interesado sa mahal nila sa buhay sa loob ng piitan. Sabihin pa nila ay mabuti nga sa kanya at ang dami mong maririnig, nakakaiyak yung mga buhay ng mga, iba't ibang klase ng tao sa loob ng rehas na bakal. Kaya yung shine-share, yung binabahagi kanina ni Doc Francis Leo Marcos, yun po ay may katotohanan. May katotohanan. Kaya 'pag iyang project na 'yan ay mangyayari, maisakatuparan, wow, maraming mabe-bless na mga, ex-convict, 'no, na handang magbago ng buhay. At ano, totoo 'yan, yung lahat ng sinabi ni Doc Francis, totoo pong nangyayari 'yan. Hindi lang ako makapag-share, 'no, pero 'pag binahagi ko po sa inyo yung mga outreach namin sa NBP.
may expose pero hindi na 'no kasi malalim yung ano diyan sa piitan 'no. Siguro mga isa, dalawa, tatlo, siguro tatlong, dalawang city jail yung lagi namin pinupuntahan tapos isa sa NBP diyan sa Muntinlupa, okey? Diyan kami nagpupunta lagi. Yung dalawang city jail di ko na babanggitin yung mga puntahan namin kasi nga katulad ng sinasabi ko, katulad din yung sinabi ni Doc Francis Leo Marcos, marami pong mga, yun nga yung sinabi niya 'no, parang ginagamit yung mga nasa loob. Nakakalungkot 'no, pero lahat ng katotohanan na sinabi ni Doc Francis sa kabila nun, ang napakagandang balita na sinabi niya ay yung magkaroon ng prisoners, yung mga hub, 'di ba, yung magkaroon sila ng trabaho paglabas at may tumanggap sa kanila. Kasi yung identity nila iba na ang tingin sa kanila ng mga tao sa lipunan, eh. 'Pag narinig na, "Uy, ex-convict 'yan," lalayuan na sila ng mga tao. Iilan lang sa mga tao 'pag narinig na ex-convict, minamahal, tinatanggap. Pero po sa karamihan talaga, they reject you when they know na ikaw ay galing sa loob ng piitan. Kaya 'pag iyan ay natuloy, ipag-pray po natin na matuloy yan ano, 'pag iyan ay tuloy, marami pong matutuwang mga, laya 'no, na may tumanggap sa kanila at iyan ay walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Palakpakan po natin ang ating pandemic hero at yes, maging trilyonaryo ka na boss. Okey. Okay, maraming salamat po. Naalala ko po yung mga kasama ko sa ministry sa loob ng, bilangguan na, kailan ba kami na-stop? Na-stop lang kami nung ano, nagkaroon ng pandemic, hinigpitan kami. Ang hirap 'no? Ang hirap talaga kasi kahit lalaki ka, nung nag-pandemic kakapahan ka na talaga. Sobrang dami ng ano, ano nila, pinagbabawal nun that time. So, yun lang mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Salamat Doc Francis Lemars. Patuloy po nating isama ang ating pandemic hero sa ating mga panalangin at naniniwala po ako kung ito po'y magkakaroon ng katuparan, marami pong mga tao 'no, na magkakaroon ng pag-asa lalong-lalo na yung mga ex-convict galing sa kulungan kasi ito ay para sa kanila. Marami ring mga tao na makaka-realize na, "Teka muna, tama naman ba't di natin sila bigyan ng second chance?" At siyempre, sa isang tao na dinaluyan ng pagpapala ng Panginoon, ginagpagamit sa Diyos dahil sa ganitong project, pasalamat po tayo sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos, okey? At salamat din po, nais ko pong sabihin sa inyo na mahal din po kayo ng ating pandemic hero at siyempre naman maraming salamat din sa nagmamahal kay Faces Raw. Kita-kita po muli tayo sa ating susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.